You guys, and I'm very excited to share with you our topic for today. And ito po yung topic natin. It's all about why network marketing. Napakagandang topic and one of the foundation of our business. Kailangan matutunan mo to, kailangan maintindihan mo to because I truly believe na depende sa pagkakaintindi mo ang paghatang mo sa negosyo. Do you agree? Kung naintindihan mo yung negosyo na pinasok mo, hahatawin mo siya. Pero kung hindi mo siya masyadong naintindihan, hindi mo siya hahatawin. So, napaka-importante po ng foundation kasi I do believe lahat po tayo ay galing sa iba't ibang industry. Like, meron nasa finance, 'di ba? Ako naman, ako'y nurse sa medical field, kami naman Cheryl. Ang iba naman, student, ang iba naman, employee. So, iba't iba tayo ng alam. May iba't iba tayo ng skills, knowledge, talents, etc. Pero, kailangan natin mag-empty cup at maintindihan natin kung ano ba yung pinasok nating industriya kasi iba ito sa alam natin. Okay? That's why we need to understand what is network marketing and why do we need to do it. Let me start by telling you a story. Okay, so ang story po natin ay meron pong dalawang animal, ang fox at ang rabbit. So, one time, sa kakahuyan, sa woods, may mga tropa ng mga fox. Okay, so nag-usap-usap sila. Ito kasing fox na to, ano to talagang, ah, medyo may kayabangan. Okay, sabi niya, "Guys, kumain na ba kayo? Ako kasi nagugutom na ako eh. Nakikita niyo ba yung rabbit na yon?" Yun oh, tinuro. Yung rabbit na yon, ang pangalan, Mentor Sherwin. Ni Sherwin. Nakita niyo ba yon? Yun ang lunch ko. So sabi niya ganun. Iniyabang niya dun sa mga kaibigan niya. Ngayon, narinig nung rabbit, ang rabbit pala malakas ang pandinig 'no, kaya pala laki ng tenga nila. So pagkarinig niya nung rabbit, gumanon agad yung tenga niya, sabi niya, "Ako yun, patay, gagawing lunch." So ang ginawa ng fox, wala siya na fox sa kain, mens talo si fox. Oo nga mens. Hindi, okey lang yan. Oh, 'di ba? Nung narinig nung rabbit, ang ginawa niya, tumakbo na siya. So, siyempre yung fox, nagyabang na siya, eh, sabi niya kakainin niya. So, hinabol niya ngayon yung rabbit, takbo siya. Paikot-ikot sila dun sa woods. 'Di ba, nag-start yung usapan nila 10:00 ng umaga, eh. 11 o'clock na nagtatakbuhan pa rin sila. Eh, lunchtime na gutom na yung fox. Wala pa rin, ang bilis tumakbo nung rabbit. Hanggang sa 1:00 na, hindi pa rin siya nakakakain. Bakit? Kasi naghahabulan pa rin sila. Pasigsag-sigsag sila dun sa bundok. And finally, pagdating ng mga 6:00 na ng gabi, pang-dinner na, hindi pa siya nakakapag-lunch, nag-give up na yung fox. So, anong nangyari sa rabbit, nakataka siya. And then yung fox, naghanap na rin siya ng ibang pagkain kasi nga napagod na rin siyang humabol dun sa rabbit. Okay. So, ano pong moral ng story? Wala lang. Wala lang. 'Di ba? Hindi, ang ibig sabihin po ng story is, magkaiba sila kasi ng reason ba't sila tumatakbo, okay? Yung fox, nagra-run siya para sa lunch niya, right? So, kahit mapagod siya, puwede naman siyang huminto kasi puwede naman siyang humanap ng ibang pagkain, eh. Pero ang rabbit, nabuhay siya dahil nagra-run siya para sa buhay niya. Kasi kapag tumigil siya, makakain siya ng fox, mamamatay siya. So sa negosyo natin, it's either nag-join ka lang dito para lang pandagdag ng extra income, pangkain, pang-shopping, etc. Or tingin mo ba ito na yung negosyo na makakapagpabago ng buhay mo? Are you running or are you doing this business to change your life? So magkaiba yun. Magkaiba ng rason. The question is, are you living just to survive? Nagre-live lang ba tayo para mag-survive? Or ano bang pipiliin mo? Lunch or life? Ano ba para sa iyo ang I Am Worldwide? Pang-lunch lang o pang baguhan ng buhay? Right?
So ako po, aminin ko sa inyo, nung nag-start ako sa negosyo, mababaw lang ang reason ko. Ang reason ko nung nag-join na ako, gusto ko lang na extra income, gusto ko lang may pang-shopping, gusto ko lang masaya. Gano'n lang 'no. Kasi siyempre bata pa ako no'n, eh, parang feeling ko, hindi ko pa masyadong ramdam yung adulting. Kahapon nga nag-usap kami ni Mentor Tino nung nag-Thanksgiving. Sabi ko, "Grabe mens teen 'no, dati mga bata pa tayo, mga 20s pa, wala pa tayong masyadong worries sa life 'no. Pagdating ng 30, ilang taon na ba kayo mga mens? Napansin niyo ba, iba na ang katawan, may nakausap ako, iba na ang katawan ng 30 nung 20s ka, iba na ang 40s nung 30s ka, at iba na ang 50s nung 40s ka. Agree ba kayo mga mens? Iba na rin ang ano 'no, ibang-iba na yung responsibilities, yung mga kailangan mo sa buhay. Dati iniisip mo lang paano ka makakain, nakatira ka pa sa parents mo, 'di ba? Pero ngayon ang dami mo ng pinapakain, oh, 'di ba? So, the question kasi is, just for sabi ni Mentor Cheryl, at first, for the product, but now I understand it is for my second retirement besides Social Security. O, 'di ba? Tama eh. At first, pwedeng mababaw lang. Most people, nag-join sila sa IM because they want the product. Tama? O, gusto ko yung produkto, makakatulong sa health ko. Pero, little did they know na meron palang opportunity na makabili ka ng unlimited barley through the income opportunity. At hindi lang basta makabili ng barley, pero literal na pang-retirement, retirement plan, 'di ba, na magkaroon ka ng passive income kahit hindi ka na nagtatrabaho, right? So, at first puwedeng mababaw lang, pero as time goes by, habang uma-attend ka pa ulit-ulit ng training, lumalalim ng lumalalim yung reason mo, ba't mo 'to ginagawa. Ako po, one of the reasons why I'm doing this, because I want to help a lot of people change their lives for the better. Yan ang goal ko, parang naging life purpose na siya. Hindi na lang siya about para sa sarili mo. Para na siya sa mga taong matutulungan mo through the product and through the opportunity. Mas bongga pa mens kaysa sa retirement sa Canada, which is super liit lang din. Yeah, tama, 'di ba? So, at least dito sa IM World, right na ako, milyon ang iyong puwedeng kitain later on. Okay, andar tayo. Social Security System survey says, dito ako na-shock po, eh, 'no? 45% dependent on relatives. Lalo sa ating mga Pilipino, do you agree na totoo 'to? Marami po 'no, sa atin na nakadepende pa rin sa mga relatives. Lalo kayo sa nasa ibang bansa, maraming nakadepende sa inyo, tama? Ramdam niyo 'yan, 'di ba? Instead na you're thinking about your family na lang or yung 'di ba, yung main family mo, pero ang dami mo pang iniintindi kasi maraming nakasalalay sa'yo. Kasi ikaw yung malaki kumita, ikaw yung nasa ibang bansa. Agree? So 45% dependent on relatives. Lalo ngayong Pasko, agreements. Dumadami ang relatives, no? 30% dependent on charity naman. Kasi tayong mga Pilipino, ano tayo, likas na matulungin sa mga pamilya, no? Kaya siguro ganun. Kasi alam ko sa ibang bansa, kapag ka 18 years old ka na, tama ba mga mens? Alis ka na sa poder ng magulang mo, no? Pwede ka na maging independent, lalo sa States, sa Canada, ganyan. Sa Pilipinas kasi, may anak ka na, magkakaapo ka na, magkakakasundo ka pa rin sa nanay mo, oh, 'di ba? May mga gano'n, eh, yung iba pinapalayas na. 'Di ba magkaiba ng kultura, which is we adore naman tayong mga Pilipino, mga family-oriented talaga tayo, pero meron din siyang cons kasi nga ang tao lalaking nakadepende, 'di ba? Kung wala namang relative, sa charity. Kaya nga maraming nangyayari dito, ang problema laging sinisisi gobyerno, 'di ba? Hindi sarili. Ngayon, kapag naman pagtanda natin 23% ang hindi pa rin makapag-retire, nagtatrabaho pa rin. Bakit? Kasi po, question ba, ang bills po ba nagre-retire? Unfortunately, no. Tayo puwede mag-retire sa trabaho, pero ang bills hindi. Habang buhay siya, habang buhay ka may bills ka. Actually, kahit namatay ka may bills pa din 'no? Kaya ano, eh, ang hirap, 'di ba? Ang iba nagtatrabaho pa rin, walang choice. But only 2% ang financially independent.
Now, my question is, who wants to become part of the top 2% na financial independent? Yan. Comment kayo, I am. Yan. Comment kayo, I am. Grabe no mga men. So, totoo to, no? Itong survey na to, it's really true. Hindi lahat talaga financially independent pagtanda. Totoo talaga to. Kaya nga, we are so grateful and blessed na nakita natin yung I Am Worldwide. Meron tayong chance na maging part ng 2% na nakapag-ready sa kanilang pagtanda. Right? Now, there are classifications of countries. Underdeveloped, yan, poverty is rampant, white-collar workers are very few. Ang paglalaban ng negosyo dito, small fish versus small fish, karinderya versus karinderya, parang ganon. Okay, so developing countries naman. Okay, the nation is still making progress. Parang Philippines naman, developing naman tayo, no? It requires a huge amount of capital. Dito naman, ang paglalaban is small fish versus big fish. Okay, kapag maraming kapital, kain yung wala masyadong kapital. And then, sa developed countries naman, okay, middle class ng workers, ito nang labanan ng big fish versus big fish. Ay mas matindi na laban, no? Paramihan na talaga ng kapital yan. Okay? Now, ito po, no, naalala nyo ba ng preschool? Ilang years? Normally, mga 3 years, 2 to 3 years. K to 12 na kasi ngayon, hindi ko rin yan naabutan. Okay? Ano ako 6 years na sa elementary, pero ngayon K to 12. So, yan, 12 years. I don't know sa ibang bansa kung ilang years nag-aaral ang mga, pwede kayo mag-comment dyan na kung paano yung school system dyan. Pero alam naman natin sa Pilipinas, ang college, 4 to 7 years. Depende sa kurso mo. 'Di ba? Pag ako, nursing, 4 years. So, total of how many years ka nag-aaral? 19 to 22 years of our lives. Tayo ay nag-aaral. Okay. Now, warning! We finished school to secure a job but didn't learn about financial literacy to attain real security. Ito na yung problema. Marami tayong lahat nag-aral. Marami tayong nakapag-aral, pero hindi tinuro ang financial literacy para magkaroon tayo ng real security in life. Kaya nga, gulat na gulat ako pagka-graduate ko. Akala ko yayaman na ako eh. Hindi pala. Hirap lang ng buhay, no? Financial illiteracy is the root of our financial struggle. Ayun yung problem. And most people are professionally literate. Take note of this, ha? Professionally literate, but financially illiterate. So, ibig sabihin, hindi guaranteed na nakapagtapos ka ng pag-aaral, equivalent na financially literate ka na. Hindi. So, pwedeng professional ka, pero hindi mo rin alam more of the financial side ng life. Okay? Retirement age is 65 years old. Years in school, 22 years. So, that's 1/3 of our lives. Working for others, around 43 to 45 years. Depende sa'yo, 2/3 of our lives. Ganon yung ginugugol natin. Yung buhay natin parang ganon. Nag-aral, nagtrabaho, nag-retire. Parang ganon. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ouch. Nangyari ba to, mens? Yes. Marami pong tao nagtatrabaho para sa iba. Pero hindi nila naisip yung sarili nila. Paano when they retire? Diba? Okay. Formal education will make you a living, but self-education will make you a fortune. I really love this quote, no? Totoo yan eh. Ang tawag po sa napag-aralan natin, okay, kapag tayo nagtatrabaho, hanap buhay. Hanap ng ikakabuhay. But if you will do business through self-education, right? Ang tawag doon ay hanap yaman. Hanap ng ikakayaman. So the question is, ano bang gusto mo? Hanap buhay o hanap yaman? Okay? Now, the main reason why people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. Agree? The result is that people learn to work for money
but never learn to have money work for them. Ayon yan kay Robert Kiyosaki, isang financial guru sa States. Right? Ang tagal natin nag-aral, hindi naman tayo natuto about pera. Ngayon, nagtrabaho tayo para sa pera, hindi man lang natin napagtrabaho ang pera para sa atin. Ano bang gusto natin, mens? Money works for you o you work for money? Pipili ka lang. Okay? Ito po. So, totoo lang, nung na-invite ako sa network marketing, the very first time, super skeptic ako, negative talaga ako. But this one activity na ginawa sa IBP, na talaga literal nag-open ng mind ko, ito talaga yun, mens. Kasi, ang tingin ko sa network marketing ay para lang yun sa mga walang magawa. Mga walang, di makanap ng trabaho. Eh, nung pagka-graduate ko ng nursing, I was privileged enough na matanggap sa hospital, which is not during my time, hindi yun normal kasi like for example, 500 ang nag-exam kung saan ako graduate, yung hospital namin. Ang nakapasa sa exam is around 70 plus. Doon pa lang cut na agad, no? After ng panel interview, mga 50 plus na lang natanggap. Tapos magte-trainee pa. Trainee ka pa. Then after that, tsaka ka lang matatanggap. So, ibig sabihin, sa dami ng graduate, parang 100,000 plus kami ng board exam, 50,000 doon lang ang nakapasa, less than half. Ang tindi ng competition sa trabaho. So, nung natanggap ako sa work, feeling ko, ang galing ko na. Kasi, ang dami kong kinalaban, right? O, kaya ang taas ng ere mo. Feeling ko, ay, mga networking, para sa ano lang yan, mga wala magawa sa life. Para lang yan sa mga, tambay. Para lang yan sa mga, ganun ako mag-isip, mens. Kung negative ka, negative din ako. Matindi ako mag-isip. Pero, nung na-invite ako ni Mentor Pitch sa IBP, hindi ko alam na networking, kaya ako napa-join. Kung alam ko, hindi ako pupunta. Kaya thank you, Lord. Hindi sinabi sa akin ni Mentor Pitch. Tapos, nung nag-IBP si Mentor May, si Mentor May ang nag-IBP, may ginawa siyang open mind at ito yun. If we start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 per month, 10,000 per month times 12 months, meron kang 120,000 in a year. So, kung 21 years old ka, you're 22 years old na. That time, after a year. O, pwede pa, di ba? Kaya pa. Times 10 years, 1.2 million. Eh, 31 years old ka na nun, syempre, hindi naman po mga bata, tumatanda tayo, di ba? So, kung 22 ka, plus 10 years, 31 ka na. Okay. Now, another 10 years, that's 2.4 million, 41 years old ka na. Pagdating ng 51 years old, 3.6 million lang yun. Eh, ang taas ko mangarap. Mataas ako mangarap. I want to travel the world. I want to have my own house and lot. I want to have many cars. Ang dami kong gusto sa life. Hindi kakasyang 3.6 million, guys. Kaya nung napakinggan ko to, sabi ko, shucks. Iba pala ang nangyayari. Numbers don't lie, mga mens. Even if i-compute mo yan dyan sa bahay after ng mentoring na to, it will have the same results. 10,000 per month savings after 30 years of hard work, that's only 3.6 million. Ang ibang tao sinasabi nila, pag tumatanda ka naman na sa trabaho, tumatagal ka, tumataas din ang sahod mo. Yes, tama ka doon. Pero, nung 20 plus ka, nung 30 plus ka, wala kang pamilya, magkakapamilya ka, magkakaanak ka, tumataas din ang cost of living mo. Tama? So, dati, ikaw lang kumakain, yun, may mga bibig ka ng pinapakain. So, ibig sabihin, kahit tumaas ang sweldo mo, tataas din ang gastos mo, halos walang natitira. And that's the truth. Right? Reality po ba 'tong mga mentors? Nangyayari po ba? 'Di ba? Which is true, right? Ngayon, nakita ko na. Kaya na-open yung mind ko, sige, okay. Pag naintindihan mo yung reality, nakita mo, aware ka sa problema, ano sa tingin mong gagawin mo? You will find solution, right? O sige, tanggap ko na. Ito palang realidad ng buhay. Anong kailangan kong gawin para mabago ko ang course of life ko? Kasi kung ganito lang din yung source of income ko, ang liit pa naman ng sahod sa Pilipinas or kahit nasa ibang bansa ka, doon mo rin naman ginagastos ang pera mo. 'Di ba? Ang sahod mo ay dollars, ang gastos mo ay dollars din. So, ibig sabihin, limited lang din. Ngayon, ganito. Rat race kasi ang mangyayari.
sweldo, utang, bayad utang. Pag sa OFWs naman, kagaya ng nanay ko, may pera uuwi, mauubos sa alis. May pera uuwi, mauubos sa alis. Ang dami ko narinig na ganyang stories, right? So, it's a rat race. Yung kahit bilisan mo tumakbo, nandun ka pa rin sa same place, parang di nagbago, nandito pa din ako. Yan po yung normal na nangyayari sa labas. Okay, now, what is material wealth ba? Ano ba ibig sabihin ng material wealth? Okay, alam nyo ba na ang material wealth, it is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. Yan palang real definition of material wealth. Para mas maintindihan natin, it is the number of days we can survive without working. Kunwari, nag-stop ka magtrabaho ngayon. Kung magkano yung meron ka, yan yung material wealth mo. Sample, you have 200,000 savings in the bank. Okay? Ang monthly expenses mo, pero alam ko maliit to para sa nasa ibang bansa na. Just for the sake of computation. Let's say that's 50,000 a month. Monthly expenses. So 200 divided by 50, ang material wealth is 4 months or 120 days. Yan po, ganyan lang tayo tatagal. Ngayon, pwede kayong magkaroon ng computation on your own para maintindihan nyo lang yung sitwasyon natin right now. So for example, computin mo, magkano ba ang monthly expenses ko? O pagpalagay mo ng 200,000 monthly expenses, magkano ba ang income ko? Ang income ko is like, or ang savings ko na lang is like 400,000. So ang material wealth mo is 2 months worth. 2 months lang. Yung iba, no, nag-training ako ito sa office eh. Okay, question. Magkano ang material wealth? Alam niyo iba, ang ibang sagot. Men, 1 month lang. Men, 15 days. Kasi 15:30 lang, no? Men, 1 week lang. Ito yung worst. Men, 1 day. Bukas wala na. Pag tumigil ang income, bukas wala na. Diba? Yan po ang truth. Okay, when you stop working, how many days will you survive? Compute natin yan. Okay? Your material wealth is 4 months or 120 days if this is the computation. Okay. Now, dalawa po ito, no? Meron tinatawag na asset, which is something that puts money in our pockets, and meron din tinatawag na liability, which in return takes money out of our pockets. So, ibig sabihin, baliktaran siya. Now, asset versus liability. Question. Question po. Kotse, asset or liability? Yan. Sige po, answer po kayo para interactive tayo. What do you think about cars? Is it an asset or is it a liability? Depende sagot. Okay. Both asset. Sige. I like interaction. So, thank you so much sa mga nagko-comment dyan. Alright. Mamaya ako sagutin. Okay? How about cellphone? Asset or liability? Cellphone. Halos lahat ng tao may cellphone. Ano ba yan? Asset ba yan o liability ba yan? Asset, asset, asset. Okay. Last. House. Bahay. Is it an asset or liability? Both. Asset and liability. Sige. Liability. Okay. Okay. Do you wanna know the answer? Okay. Thank you so much mga mensa sa pag-participate. All right. Ang isang bagay, malalaman mo kung asset or liability depende kung paano mo siya ginagamit. Okay, for example, start tayo sa cellphone muna. Ang cellphone, lahat ng tao may cellphone. Kung yan ay ginagamit mo pang TikTok, pang scroll na mga kung ano-ano sa Facebook, pagpanood ng mga funny videos, etc., vlogs, YouTube, yan. Kung dyan mo ginagamit, ang tawag dyan ay liability. Kasi it takes money out of your pocket. Gumastos ka ng iPhone, gumastos ka ng internet mo, ng load mo, etc. Pero walang ibinabalik na pera sa wallet mo. Liability talaga yan. Pero, ang cellphone, kung ginamit mo pang video ng products, pang video mo, pang live sa TikTok or, di ba meron tayong leader na online seller si Mentor Cheryl? O, ginagamit niya pang live selling, barley, o. Pwedeng asset. O, ginamit mo pang pang market sa negosyo mo.
pang-take ng mga gagandang pictures. Barley in Canada. Barley available in USA. O, diba? Asset yon. Next, how about cars? Okay. Ang cars, talagang sa labas, liability yan. Kasi magastos, nag-depreciate, 'di ba? Kailangan mo pa change oil. So, liability. But, if ginamit mo, sige, outside IM Worldwide mo na, ginamit mo siyang service. Now, it becomes an asset. Bakit? Kasi nagbibigay na ng pera sa'yo. Ginamit mo siya pang-deliver. O, di asset na siya. Gamitin natin sa context ng IM Worldwide. Naglabas ka ng car, dahil sa income mo sa IM Worldwide, nagamit mo siyang pang-market sa negosyo mo because lifestyle, may nagbago sa buhay mo. Now, it becomes an asset. Hindi na siya liability. Bakit? Kasi nagdadala na siya ng pera sa'yo. Mind you, when I got my first car, sama mo na ito na lahat ng investment ko sa IM Worldwide. First car is Fortuner, 1.5 million nung time na yon. Condo ko is 2.6 o 2.5 na pa naman din i-compute. So, magkano na yon? So, 1.5 plus 2.5, 4M na. Ang Mustang is about mga 2.5 na lang din. So, 4 plus 2, 6.5 million. Okay. So, yan yung tatlong first result ko, 'di ba? Yung first car, yung condo ko, at saka yung Mustang. Okay? I earned 10 million because of that. Question. Asset or liability? Ang kinapital ko para sa sarili kong pangarap sa buhay ko. Ako naman ang nagdadrive at ako rin ang nakatira. Pagpalagay mo yung 6.5 million, kumita ako ng 10 million sa IM Worldwide. Asset or liability? Asset. Kasi nag-produce siya ng income dahil doon nakapag-produce siya ng income sa negosyo ko. Right? Ang bahay at ang Lamborghini, nag-produce siya ng another 17 million. Kasi 27 million na ako right now, di ba? And counting. Asset or liability? Asset na siya. Bakit? Kasi yun yung negosyo natin. Okay? Something that makes your life easier and makes your life better, asset mo yan sa negosyo. Okay? Even sa house, pag pinarentahan mo siya, kagaya ng condo ko, liability yun nung wala nagre-rent. Pero ngayon may nagre-rent, asset na siya. O, di ba? Itong bahay ko, ginagamit ko for mentoring, ginagamit ko for meetings, etc. Pwedeng liability siya sa labas, pero sa negosyo natin, tandaan nyo, asset yan. Yung sasakyan, asset yan. Yung cellphone mo, asset yan. Depende kung paano at saan mo siya gagamitin. Are we clear on this? Are you learning, mga mens? Natututo po ba, mga mentors? Alright, economic trend. Ito, nung naintindihan ko talaga to, na-open talaga literally ang mind ko. Nung unang panahon, para masabi mong mayaman ng isang tao, meron silang mga lupain. Kaya nga ang tawag Panginoong may lupa. Naalala niyo yun? Mga Panginoong may lupa. Di ba noong unang panahon, sabi nila, kung ano daw yung malinis mo, malagyan mo ng bakuran sa'yo na. Tataka naman ako sa ating mga ancestors, ba't hindi dinamihan? Meron talagang mga nakakuha ng malaki-laki talagang ektarya ng mga land, no? Mm. Agricultural age. Those who have the land own the wealth. Sila ang mayaman ng time na may mga hacienda, may mga lupain, may mga rancho. Ngayon, after that era comes what? Industrial age. Those who have the machinery own the wealth. Ito na po yung may mga factory, paggawaan ng sapatos, paggawaan ng bag, paggawa ng ganito, ng ganyan, raw materials, etc. Yan naman po ang mga yumaman nung time na yan. Alright? Ngayon, before nung next na age, may tinatawag na employment era. Okay? Question po, yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo, graduate ba? Yes or no? Ulitin ko yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo, graduate ba? Mens, hindi ko alam. Hindi, malamang no, tama? Hindi. Hindi sila graduate kasi hindi naman uso. If my memory serves me right, ang nagdala naman yan sa Pilipinas yung mga Thomasites. Di ba tinuruan tayo na magkaroon ng school system, etc., etc. Noong unang panahon, ganito yan. Pag mataas
Okay. Pag mataas ang supply, mababa ang demand. Okay. Noong unang panahon, kaya yung mayaman, yung mga unang mga graduates, mga nagiging employee, it's because kakaunti lang sila. Pero sa panahon ngayon, marami na po bang graduates? Yes, kaliwat kanan. Nung panahon ko nga, 2011 graduate ako. Ang nag-board exam for June is 100,000 plus. Hindi pa lahat ng nurses na graduate yun. Ha? Ang dami namin. Pero kakaunti ang demand for nurses. Nung time na yun, kasi marami ang supply. Mataas ang supply, mababa demand, vice versa. Right? So, ibig sabihin, law of supply and demand, maraming graduates, konti ang employment opportunities. Therefore, kung kaya nga sa aming mga nurses, dalawa lang mangyayari sa'yo. It's either pagka-graduate mo, magkakaroon ka ng trabaho dahil volunteer ka, wala kang bayad. Imaginein mo, nag-aral-aral ka, hindi ka babayad. Di ba nga sa akin, alam mo yung story ko, 100 per day ang trainee fee ko. Trainee ako sa hospital, na-train nila ako to become one of their staffs. 100 per day ang sahod ko, 3,000 per month. It's either mag-volunteer ka, walang bayad. Blessed na ako nun dahil binayaran pa ako ng allowance. Pangatlo, what? Pumunta ka sa ibang bansa para kumita ka na malaki. Ganun lang po ang nangyayari. Kasi nga, maraming supply of nurses. Kung ayaw mo, idiwag. Next sila ng next. Kasi hindi lang ikaw may gusto magkaroon ng experience para makaalis sa ibang bansa. 'Di ba? Ngayon, maraming graduates, konti ang job opportunities. Therefore, may hirap ang pagkita. Kaya hindi na yan applicable sa panahon ngayon na porket graduate ka, maganda na agad buhay mo. Hindi. Hindi siya guarantee. Right? Why? Because now we are living in the information age. Ano ibig sabihin nun, mens? Those who have the right ideas, information, and network own the wealth. Kilala niyo po si Mark Zuckerberg, right? May-ari ng Facebook. What is Facebook? Social networking site. Why is he rich? Natalo pa niya yung ibang mga maraming richest people in the world. Kahit yung mga traditional na may negosyo. Why? It's because information through Facebook, right? Meron siyang information nating lahat. And the network, kaya nga, di ba, add friend ka. Nag-network ka dun sa Facebook niya, right? Own the wealth. May database siya nating lahat. That's why he is rich. Right? Information age na kasi ngayon. Tingnan mo dito when you have the right idea, you have the information, and you build a network, you will own the wealth. It's like in our business, you have the information about, di naman natin sasabihin cure, pero the one that can help, 'di ba, alleviate yung sickness, suffering sa mga may sakit. Pangalawa, that can make you feel better, 'di ba? Kasi ang barley naman is food supplement na nakakatulong sa katawan mo, right? You have the information and you have a network of people. Natural network mo muna, kahit 'yun, na pwede mong sharean ng information. Therefore, if you are able to build a vast network, eventually, you will own the wealth. Naintindihan niyo ba mga mens kung ano yung negosyo na pinasok natin? Pwede ka pala talagang yumaman dito. Yes. Right? Alright. Dadaanan ko lang to mens because I have a topic na detailed about this. You know naman that ESPI or cash flow quadrant, mayroong 4 na klase ng tao. 'Di ba? Employment, you have a job, which is good. Yan, iba't ibang klase. Merong self-employed. If you have a small business like groceries, sari-sari store, self-employed pa rin yon na classification. Okay. You own a job. Okay? Kanina, you have a job, may trabaho ka ngayon, pwedeng ikaw na may-ari ng kunwari, doctor, may clinic ka. Okay? So, you own a job. Doctor, lawyer, engineer, etc. Now, okay. Sa side na to, the reason why it's called poor side, it's because no work, no pay. Ito lang naman yung concept na kailangan natin maintindihan dito eh. Kapag ikaw binabayaran na kailangan present ka, ibig sabihin active income yan. Pag hindi ka na available or hindi mo na ginagawa yung trabaho,
no work, no pay. Ibig sabihin, singleness. You are only limited sa capacity mo to do it. Okay? Now, B is for business. Okay? Kapag ikaw ay nasa negosyo, you own a system like fast food, house rent, etc. Okay? Pero may concept of duplication. Kailangan nyo ito maintindihan, Mensa. Antonym kasi yan right? When you say singleness, you are only working isa as one, right? When you say duplication, pwede ka dumami. Nakita niyo yung contrast? Singleness, mag-isa ka lang. Kahit galingan ng katrabaho mo, wala kang benefit doon. Okay? Kasi lahat kayo direct sa company. Sa duplication naman, pwede kang dumami because of the system. Therefore, pag dumami ka, pwede kang bayaran kahit wala ka. Okay? Kasi duplicated ka na. Okay? Therefore, you apply the law of leverage. From the root word lever, anything that makes life easier is called lever. And the layman's term for that is duplication. Okay? Ngayon, small fish versus big fish naman kapag nasa traditional business ka. Okay? Now, if you have naman money, you can become an investor. Money literally works for you. Ang mga tao na nandyan, can you comment LOI? Ang mga tao po na nasa investor side, living on interest na. Okay? Money literally works for you. Meron kang 50 million in the bank, 1% per annum, that's, diba? Oh, magkano yun per year? Meron kang kikitain. Okay? Pero you need to have a lot of money in the bank because it's directly proportional. Small capital, small income, big capital, big income. Okay? Now, ngayon, eto na. Talo, no? Talo kasi pag nasa bangko, maliit lang yung maliit lang yung kikitain. Okay, now, if ang pangarap mo naman, okay, wait lang, ayusin ko yung screen, ha? Yan. Magkaroon ng bahay at lupa, magkaroon ng mga sasakyan, makapag-travel around the world, makapag-save, etc. Let's say, let's put it at 100 million. Sample lang sample na pangarap mo. Ang tanong, ang laki ng pangarap ko. How? Paano? Paano ba natin kukunin yan? Naalala lang yung competition kanina, 3.6 million in a matter of 30 years. Kahit pag gawin mong 40 years, it's only 4.8 million. That's very little kung mataas ka mangarap, right? Nasa ibang bansa ka pa. Kulang na kulang talaga yon. Now, the question is, kung mataas ka mangarap, paano natin kukunin yan? The answer is, you can do network marketing or multi-level marketing. Para hindi kayo malito ha. MLM, multi-level marketing, or network marketing. Yan yung mas proper na term. Yan yung tawag sa industry natin. Or sa Pilipinas kasi, they call it networking. Kaso maraming mga allergic sa networking na term without even knowing how, kung paano ba nag-workout yon. Now, why we recommend network marketing by Donald Trump, 'di ba, US President right now, at si Robert Kiyosaki. Meron silang libro. I do suggest, kung gusto niyo pong mas matutunan pa more deeply about our industry, read books. Yung kanina is Cash Flow Quadrant by Robert Kiyosaki. You can also read this one. Yan, Law of Leverage book. You can also read Rich Dad, Poor Dad. Ang dami pong mga libro na pwede natin basahin. Alam ko, most of us hindi mahilig magbasa. Ako, kakapal ng mga nursing books ko. Parang ilang page yung na-flip ko doon. Pero I understand na once a leader, diba? Once you are a leader, you are a reader too. Yan, si Mentor Sherwin, mahilig yung magbasa ng libro. Alam ko, nabasa na niya lahat. So, kaya, ang dami siyang knowledge about the business. Kasi, kapag naman nilaliman mo, yung pagkakaintindi mo sa negosyo mo, talagang magkakaroon ka ng right foundation. Kaya I do suggest, if you can, read the book. Iba pa yung self-learning mo dun sa mga mentorings, di ba? Now, network marketing. Ano ba yan, Mens? It is a business model where the distributors are compensated in both selling of the products and the business opportunity. Kaya nga po mga Mens, di ba? Pwede kang bayaran kung magaling ka magbenta, retailing, 50% off, or magaling ka naman mag-sell ng products. Okay? Or ng packages. So, business opportunity naman ang tawag doon. Okay. Now, kinds of business system. Yan, conventional or traditional. Ito yung mga groceries, computer shop, salon.
'Di ba? Meron namang franchising, easier kasi may system na, kokopyahin mo na lang. Like fast food, convenience store, milk tea house, pero normally medyo mahal ang kapital. Okay? Pero meron ding pangatlong kind of business which is network marketing, which is a non-traditional form of what? Business. Kasi yung traditional and franchising, traditional kind of business yan eh. Only network marketing ang non-traditional. Meaning to say, hindi ka kailangan ng what? Hindi mo kailangan ng big capital to start. And wala kang, yung tawag dito is operating expenses. Okay? Yan, Mentor Cheryl, eto para sa mga hindi masyadong mahilig magbasa ng libro, I, I can suggest Audible. It's an application sa Apple or pwede nyo sa Google. Um, pwedeng babasahin niya, may magbabasa tapos papakinggan mo na lang. Kasi ganun ginagawa ko eh pagka kunwari, 'di ba, nagpa-facial tapos ang tagal mo nag-aantay. Meron ako nakasalpak na na AirPods, tapos pinapakinggan ko. Actually, sa Spotify din, pwede rin. Sa Spotify, lagay mo lang doon kung ano yung book na gusto mong ipabasa, tapos may magbabasa for you. So, makakatulong din yan. Yan. Tama yan, Mens. Okay, going back here, network marketing. Now, ito kasi ang distribution channel. Di ba minsan may mga tao, have you ever encountered, may mga tao nagtanong sa inyo, ba't ba malaki kumikita dyan? Ba't ang laki na kinikita sa Emerald? Takang-taka sila, no? Bakit kaya ganyan yung mga kitaan ninyo? Hindi ba nalulugi yung kumpanya dyan? Di ba ganun yung mga question na iba nating natotalk or mga friends natin. Ganito gawin mo, explain mo to. Ganito kasi yan, friend. Sa conventional na negosyo, for example, candy, 1 pesos o 1 peso sa factory. Okay. Ngayon, ibabaksak yan sa wholesalers and then yung middleman, imamarket niya sa mga retailers bago pa makarating sa'yo. Kaya yung piso sa factory, nung ginawa siya, naging 5 pesos sa'yo. Why? Because yung mga nasa gitna, which is yung wholesalers, middleman, and retailers, meron silang cut. Now, how about network marketing? Yung piso sa factory, diretso sa distributors, tapos minsan ang distributor, siya din ang what? Siya din ang, may mga distributors din siya at siya din ang consumer. Right? Kaya nga marami tayong nag-join dahil sa products eh. Tayo na distributor, naka-discount na tayo, tayo pa bumili. Instead of buying from, wala kasing makakadiretso sa factory. Okay? Kung ganito kunwari, 'di ba, bumili ka ng candy, consumer ka, punta ka sa factory ng candy. Pwede bang gusto ko pong makamura eh. Pwede pong pabili ng pisong candy. Siyempre hindi. Hindi sila nagbebenta. Kasi may wholesalers na dinadaanan, may middleman, may retailers, 'di ba? Ang maganda naman sa network marketing from the factory to the consumers through the channel of distributors, retailers, and network builders. Okay? So, pwede ka mag-build ng team mo na, organization mo na, distributor. Kaya nga ang tawag sa atin, di ba mga mens? Independent Distributor of I Am Worldwide. So, distributor ka po. Pero maganda, pwede ka rin, ikaw yung gumagamit, consumer ka din. Tapos, maghanap ka rin ng ibang mga consumer, ibang user mo din, ibang distributor mo rin. You can do the business. Okay, ang tawag dyan, leveraging. Okay? Now, ang profit kasi ng margin is 10 to 20% per dinadaanan. So, ang nangyari dyan, yung 30 to 60% na profit ng middleman ay wala na. Bakit? Kasi yun na yung nasa'yo. Yun na yung binigay sa'yo. Naiintindihan nyo ba, Mens, kung ba't malaki yung income natin sa I Am Worldwide? Kaya nga nakukuha mo. Ganito siya. Ang I Am Worldwide, meron siyang option. Ang ganda ng produkto. Ang lakas nilang mag-advertise. Ang daming ambassadors. Right? Per company, may tinatawag na advertising budget. Kasi marketing campaign yan. Kinakampaign yung produkto through the advertising para malaman ng tao na, uy, may ganitong produkto. Ngayon, ang way niya para i-distribute, may option naman ng I Am Worldwide. Pwede niya ilagay sa mga pharmaceutical uh, pharmacy, sa mga big distributors like Watsons, Mercury, etc. Kasi yung tao, bibili naman doon, tama. Ang pagbenta doon is 1,000 which is SRP. Pwede niya gawin yon.
Okay? Pangalawa, pwede niya nang ilagay sa e-commerce website, online, e-com naman, mag-ads. Ang yumayaman dito sa first level, yung mga may-ari ng Watsons, Mercury Drug, yung mga big companies na, right? Dito naman sa mga e-commerce, ang yumayaman dito kasi syempre, i-ads mo sa Facebook, si Mark Zuckerberg or yung mga social media sites. Sila ang yumayaman dito. Pero alam mo ba, ang ganda ng produkto natin, ang heart ng mga may-ari, kumita, maraming tao, maka-discount, maraming tao. Nilagay niya sa network marketing. Yung winning product ng Barley at ng IM Worldwide, nilagay in a form of network marketing. Bakit? Para maraming yumaman. Para may opportunity tayo na kumita. May opportunity tayo na mabago buhay natin. Kasi tayo ang distributor ng produkto. Are you getting my point, mga mentors? Nakita niyo ba yung heart ng mga may-ari? Pwede na, malakas ng barley, pwede na ilagay yan sa ano. Okay, wala. Cut. Kami advertise kami maglalagay sa Mercury Drug, Watsons, etc. Right? Pwede yan gawin yun kasi winning product ng IM. Kahit hindi natin yan itok sa iba, kilala na yan eh. Pwedeng walang distributors kasi ang lakas nila mag-advertise. Hindi lahat ng network marketing company kayang gawin yung ginagawa ng IM na kukuha ng Bini, kukuha ng Park Seo-joon, kukuha ng Jung Ho-yoon, kukuha ng Ji Chang-wook, yung mga K-pop, 'di ba? Yung mga OPA para lang hawakan yung Barley. Laki ng bayad doon eh. Pwede naman sarilihin nila ang income eh, pero nilagay nila sa network marketing. You know why? Because they want to give opportunities to a lot of people in the world na magkaroon ng negosyo sa maliit na kapital. Parang partnership na siya. I am worldwide na bahala sa marketing, sa advertising, sa mga ambassador, sa commercials, events. Ang daming plano na I am worldwide. Tayo yung partner for the distributor. Okay, sa distributorship. So tayo naman ang tagakalat na, uy, may maganda. Ang network marketing is dalawang way. Word of mouth. Kakilala to kakilala. Uy, alam mo ba yung I am worldwide? Alam mo ba yung barley? Kwento mo sa kaibigan mo. Word of mouth ang tawag doon. Pangalawa, pwede mo i-market online. That is network marketing. 'Di ba? So, ginamit niya yung system ng negosyo natin para nang sa ganun, marami ang yumaman. Network marketing is for people who loves helping other people. It's not for people who are greedy. Kasi kung greedy yung mga may-ari, hindi na tayo tutulungan na magkaroon ng ganitong negosyo. Mayaman na sila, billionaires na sila eh. Right? Pero nakita nyo naman, mens. Nakita nyo ba? In-award na yung mga shopping incentive. Mentor May, 3 million pang shopping ngayong Pasko. May mga nakahit ng 1 million. Alam niyo yun, mens? Alam naman ng IAM na maraming makakahit nun kasi 15,000 paired, 'di ba? Tapos 30,000 paired. Alam ng kumpanya na madali ihit yun at maraming makakahit nun. Pero ibinigay pa din. Pamasko nga yun eh. Tama. Sure naman sila na Mentor May, sure naman na makakahit na ng 3 million. Alam mo kung hindi generous yung may-ari ng company, pwede naman na liability na si Mentor May, di ba? Or mga top mentors, liability na. Lagi naman nakakahit yan. Pwede na hindi bigay. Kasi auto-hit na eh. Pero binibigay pa din. Binibigay pa din. Ganun sila. Yes, Mentor Sherwin. Pwede na ibulsa yun kasi income na ng kumpanya yun eh. Kahit walang incentive, hataw tayo, di ba? Hataw tayo kasi maganda produkto natin, maganda yung negosyo natin, maganda yung kompla natin, pero dinagdagan lang ng pang-incentive para lang mas ganahan tayo. So, ibig sabihin, ganun nakikita mo yung heart ng mga may-ari, which is for us to be, di ba, sabi nga ni VP nila Press, the purpose of prosperity is generosity. Okay. Now, 8 reasons why we need to do this. Kaya pa ba mga mens? Number 1, you are the boss. What I love about this business, tayo ang may-ari ng negosyo na to, tayo ang boss. Oh well, pwede rin yang double-edged sword, pwede yan makatulong sa'yo or pwede rin makasama sa'yo. Ako, napaka-importante sa akin na
hindi ako nasasakal sa ginagawa ko. Siguro kasi sa mga edad na kaedaran ko din gano'n din, eh, hinahanap freedom 'no, ayaw na may nagbo-boss around. Oh, well, 'di ba sa bahay nga 'di ka nauutusan tapos sa work daming utos. So, naghahanap ka ng opportunity na ikaw ang boss. Kaso nga lang 'pag ikaw ang boss at tatamad-tamad ka, yun lang ang downfall. Kasi kung hindi mo rin ipu-push yung sarili mo, wala din mangyayari sa'yo, right? Hmm. Puwede yang ano, opportunity, puwede ring disaster. So, you have personal freedom. Income is not fixed. So, mas okey sa'kin yun kaysa fixed income, you know why? 'Pag fixed income, hanggang dun na lang yun. 'Pag hindi fixed, ibig sabihin puwedeng maging unlimited, puwedeng tumaas, right? Unlimited income, okey. Now, eto, gusto ko maintindihan natin 'tong mga mens, 'Pag sinabing active income, you receive it from performing a service. Eh, may ginawa ka. From the word itself, active, ibig sabihin, ginagawa mo yung trabaho. Sample, tips, salaries, commissions. When you say residual income, okay. Residual income, tandaan mo to. Nung nagsa-start ka sa negosyo, you have a lot of effort. 100% effort, mens. Nag-aaral tayo hanggang madaling araw, nag-i-invite ka kahit wala ka ng boses, nagto-talk ka, 'di ba? Nagpapa-ship ka, nag-a-unbox ka, dadating sa inyo kasi naka-unbox yan, pagdating diyan iba-box mo pa, 'di ba? Iba-box mo ulit, oh. Ang daming effort, 100%, pero ang income hindi pa gano'n kalaki, minsan zero. Lalo kung nagsa-start ka pa lang, right? Habang tumatagal ang time, yung effort mo nababawasan na. Why? Kasi nakapag-build ka na ng organization. 75% na lang ang effort mo, pero ang income mo, uy, nadagdagan na, 25% na. Ngayon, magbe-break even ka. Ang tawag kasi dito sa part na 'to, ano, um, fairly paid 'pag na 50-50 ka na 'no. Sa part ng 75 and 100% effort, underpaid ka pa niyan. 'Pag 50-50 ka na, fairly paid, puwede na. Nag-effort ka, may team ka na, bayad ka 50%. Ngayon may 25% na lang na effort kasi ang laki na ng organization mo pero ang income mo ang laki na 75%. Pero ito yung pinaka-goal nating lahat. Yung 0% na yung effort mo, kaway dito, kaway diyan. Pero ang income mo milyon-milyon na 100%. What is residual income? Yes, it's overpaid stage. An income that continues even after the work is done. It is making money while you are sleeping. Gusto po ba natin ng gano'n, yung bayad ka kahit tulog? Ganito siya mga mens, if you are paid via time, 'di ba lalo sa ibang bansa po 'di ba, per ora ang bayad sa inyo? Tama ba? Per ora 'no? Kaya ano diyan, hustle talaga ang mga person, ang mga tao 'di ba? Kasi for example, bayad ka per ora. So bawat every hour counts. Kaya minsan nagdo-double job, triple job. Tama ba mga mens? Okay. If we are paid by our time, mind you, lugi ka. Lugi tayo. Bakit? Kasi po, 24 hours in a day lang tayo. We can only do so much. Hindi puwedeng hindi tayo matulog. Magtrabaho tayo ng 24 hours tayong dilat tapos hindi tayo matutulog. Baka hindi ka na talagang magising kapag nakatulog ka. 'Pag, in-abuse mo naman yung katawan mo, tama po ba? So, you only have 24 hours we only have 24 hours in a day and puwede ka lang matulog ng 8 hours in a day. So, ilan na lang ang natira, 'di ba? 16 hours, siyempre may kailangan ka pang gawin for yourself. So, limited. If you are paid actively, okay, limited. Pero kapag merong sistema, merong produkto at may mga taong tutulong sa'yo, time will come, you will have residual income and that's the goal. Yung tulog ka na, kaching! Ay, may pumasok sa e-wallet ko. Pagkagising mo, meron na naman, kaching! Meron na naman nag-encode. Nag-CR ka, kaching! Meron na naman, mens. Ang tawag doon, residual income. An income that continues even if the work is done. Mga mens.
You have to understand this. Sa umpisa, ang effort natin 100%. Okay lang ba mga mens? Huwag kang mag-expect na malaking income pag nagsisimula ka. Ganito huwag kang mag-focus agad sa pera, lalo na nagsisimula ka. Okay lang ba mga mens? Saan ka mag-focus? Mag-focus ka sa learnings, mag-focus ka sa skills, mag-focus ka sa knowledge, at sa right attitude. I-hone mo yung sarili mo. Kasi kapag ang nangyari po sa atin, pagka-join, asa na yung million ko? Akala ko pa pagka-join ko, yayaman na ako. Pag ganun kasi yung mindset mo, nakatingin ka sa pera, mapapagod ka. At pag napagod ka, magkukwit ka, hindi ka makakarating sa dulo. Ang bayad dito na sa dulo, nakita nyo po yung time sa dulo, 100% sa dulo. Eh kung nag-quit ka dito, 100% nag-effort ka, hindi ka nakatiis. 'Di ba? 0%. Halos wala kang nakuha niyan, mens. Sayang naman. Kaya nga ang tawag sa mga tao dito matira mayaman. Hindi kasi lahat kayang i-endure yung effort na hindi ganun kaagad ang laki ang bayad. Hindi lahat kayang i-endure yung proseso. Pero yung mga tao na nakaka-endure ng proseso at nakakagawa ng tama, sila po yung mga kumikita ng malalaki. Right? Are you learning mga mens? Intindihan po ba natin yung sistema na to? Lahat ng bagay po mahirap. Mahirap magtrabaho, mahirap magtambay, hirap mag-aral, mahirap din I am worldwide, magnegosyo. Okay? Lahat ng bagay mahirap, pero sa lahat ng mahirap, ito yung pinaka-worth it. Okay? Pinaka-worth it sa lahat. Why? Million po ang pwede mo kitain dito. Pero alam mo, sa totoo lang, di na nga siya mahirap kasi kung masipag ka, 4 na jade sa isang buwan, 300,000, not bad. Diba? So kung masipag ka, kayang-kaya mo to, mens. Ang gusto ko lang, mag-focus ka na i-build mo yung sarili mo, yung learnings mo, attend ka ng mga ganitong mentorings, mga trainings, lahat yan aralin mo. Yung tipong nakapikit ka, kaya mong i-discuss lahat. Kasi inaral mo siya ng todo. Kasi dadating sa point, kahit nakapikit ka, kaya mo nang gawin lahat ng tungkol sa I Am Worldwide. 'Di ba? Dadating sa point nagto-talk ka, iniisip mo na, "Anong ulam ko mamaya?" Pero nagto-talk ka. Dumating ako sa gano'n sobrang dati hindi mo alam kung paano ko ita-training 'to, naku patay. Ngayon, kahit on the spot. Kasi nga inaral mo siya, minaster mo yung negosyo at dahil master mo na siya, automatic babayaran ka. Hey, in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay, but in the end, you have the joy of working for little hours for lots of pay. Yan yung tinatawag na pay now, play later. Mindset ko talaga 'to mga mens. Kahit na mahirapan ako sa umpisa, basta sa dulo mag-e-enjoy ako. Okay lang sa akin. Kaysa naman na hindi ako masyadong mahirapan tapos sa dulo mahirap pa din. So, endless pain and suffering, 'di ba? At least dito sa negosyo natin, todo mo man ng 5 years, after that, enjoy ka na lang sa life. Travel-travel ka na lang. Kasi natapos mo na lahat ng pangarap mo. Right? Number 2, under tayo, power of leverage. Sa negosyo natin, ba't kailangan mong gawin? You have two options to earn. No? Let's say, first scenario, 250,000 for 30 days of work. Or second scenario, pipili po kayo 1 or 2. 0.01 centavo for a day, which doubles up to each consecutive day until it reaches the 30th. Pipili po kayo 1 or 2. Bayaran ka 250,000, 30 days na trabaho. Or second option, 0.01 centavo lang for a day. Pero nagdodoble siya. Okay? Until it reaches the 30th. Sige po, pili po kayo. 1 or 2, 1 or 2, 1 or 2. Yan may mga pamili na 2. Okay. Ito po yung power of leverage, mga mens. Okay. Ang bayad originally, di ba, 250,000. If yun ang pinili mo, yun yung normal. Pero ang leverage, yun ito siya. Compounding, maliit siya sa umpisa. 0.01 nga lang siya, nagsentavo, nag-start. Kaso dumodoble siya, nag 0.2, 0.4, 0.8, 0.16, 0.32, 0.64. Alam, liit pa din, no? Kailan mo lang siya maramdaman na malaki? Malaki-laki ng konti. Day 21, 10,000, 20,000, 41, 83. Hala, 167. Kailan mo na-reach yung 250? Day 26, 335,000 na. Ang dulo po, 5.3 million. Total, 10.7 million.
Yan yung ibig kong sabihin doon sa pay now, play later. Sa umpisa, you get paid little, pero when you build your organization, time will come, you will be paid in millions. Okay lang, kahit hindi fixed, pero pwedeng unlimited income. Maliit sa umpisa, malaki sa dulo. Right? I hope you understand that even better now. Okay? Principle of multiplier yon. Diba? Sabi nga ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of a 100 people's effort than 100% of my own effort. Nakakapagod kasi yung pagpuro ikaw. Pero kahit tigo 1%, parang unilevel lang, no? 1% rebates. Diba? Of 100 people na bumili ng barley, okay lang. At least, 1% lang ng effort mo. 1% din ng effort ng iba. Okay, now, 8 hours of work, 50 pesos rate. Oh, per hour, 400 per day. Nakikita nyo naman ang ibig ko sabihin, right? Oh, sabi ni Mentor Cheryl, it's okay maliit sa una but may chance na lumaki basta Laguna lang ang effort. Sabi ni Mentor Sherwin, ikaw magbenta, ikaw mag-training, ikaw pa mag-deliver, patay na mens. Yes, mens. Kaya dapat ang goal is duplication. Okay. Yan. Businessman with 30,000 employees, 8 hours per day, that's 240,000 hours in a day. Maybe just Ay, move wait here lang. and I'll go on Wait this. ako. Wait lang, men. Nagulat ako, kala ko ano. Yan, na-unmute. Okay. Or 240,000 hours times 10 pesos per hour. That's 2.4 million in a day. Okay, ang daming example of leverage. Under tayo, number 3, saves time and money. Which is true, di ba? Nakikita natin yan. Kanina, kinompute natin. 10,000 ngayon naman, let's say, 15,000. Tinasa na ng konti, no? In 40 years, it's 7.2 million. Okay. Sayang worldwide. Let's say, kumita ka 200,000 per month. Pwede na? Okay na ba sa inyo? 200,000 per month. Sample lang. Times 12 months, it's 2.4 million. Times 3 years, it's the same 7.2 million. Pero ang laki ng difference. Ano po yung na-save time? 37 years. Imaginein mo, kikitain mo rin, lahat tayo kikita ng milyon. Ang tanong kailan? Ito yung masisave mo sa IM Worldwide. Oras. Kasi pwede mo kitain ng 10 years, pwede mo kitain ng 1 year, pwede mo kitain ng 1 year, pwede mo kitain ng 1 month. Nakasave ka ng time. Number 4, it's a copy business. Alam niyo po ba, mens, na ang negosyo natin, napakaganda kasi marami pong taong magtuturo sa'yo at marami ka rin kokopyahan. All you have to do is follow. Okay, you have to be humble. Copy the process, not just the result. Kasi nakikita natin resulta ng mga top mentors, no? Pero hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila. Be careful who you copy, of course. Kung kokopya mo na, yung mga may resulta na talaga. Okay? Network marketing versus traditional business. For example, meron akong negosyo. Kaibigan ko si Mentor Sherwin. Meron akong recipe ng chicken. Mabenta siya. Pwede ko bang i-share sa friend ko na si Mentor Sherwin? Di ba kahit kakaibigan mo, kamag-anak mo, trade secret yun, hindi mo basta-basta sinasabi yun. Kasi ang negosyo mo, pag marami nakaalam, hindi na yan siya. Competition mo na yon, tama? Traditional kasi yun eh. Sa network marketing, the more people na maturuan mo, the better. Kasi kopyahan dito. Galing ka mangopya, very good ka. You don't have to think. Kasi hindi natin kompetensya ang isa't isa. Tayo po ay nagkakatulungan. Unlike sa labas, magkakakompetensya lahat. Right? Okay. Hindi na po bago ang konsepto ng pangungopya. Tingnan nyo na lang. Kung may SM, di ba, bawat tabi ng SM may Robinsons. Bawat tabi ng 7-Eleven may Ministop. May Philippine Airlines, may Cebu Pacific. Ah, di ba? So sabi ni Mentor Cheryl, no, I'm not gonna share like sa spa. Why am I good? I don't share even
They pay me to teach, o 'di ba? Kasi nga traditional na negosyo, hindi you won't share it to other people kasi mawalan ka ng negosyo. Sayang, the more you share it, the more you will be blessed. Ang ganda ng negosyo natin, 'di ba? Paramihan ng makausap, paramihan ng ma-share. Just like this, in this traditional business, si Gokong Wei, matalino siya, nasabi niya, "Maganda SM, magandang negosyo, kopyahin ko na lang 'yan." O titingnan niyo ha, katabi pa nga ng SM normally or katapatan, tama. Naisip niya, ba't pa ako mag-isip ng location, naaral na niya 'yan. So, tatabihan ko na lang. Kaya gano'n 'no, ang galing 'no? So, copy business nga sa traditional eh. Sa negosyo natin, the more that you need to learn how to copy. Alam niyo po dito, kapag magaling ka mangopya, ang bilis ng laki ng team mo. Kapag may nakita ka na maganda, i-apply mo agad. Gano'n siya. Number 5, equal opportunity for everyone. Ang ganda po, no age limit. Kilala niyo si Mentor John Ezekiel, yung mentor ni Mentor Cheryl? 17 years old. Ngayon po, top 2 ng YEP. Top 1 siya last month. Sa buong IAM worldwide, no age limit. Yun yung maganda rito. Hindi tayo, ay mens, bata pa ako. Ay mens, matanda na ako. Meron nga naging car achiever, senior citizen eh. Meron nga 70 plus years old eh. Ang nakaka-inspire. No age limit. It's equal opportunity, no requirements. Nung bang nag-pay-in ka, nag-ano ka ba? Hiningan ka ng resume or curriculum vitae? 'Di ba ID lang hiningi sa'yo, yun lang requirements. So, ibig sabihin kahit sino pwede. Graduate ka, hindi ka graduate, single mom, etc. May pamilya, single, etc. Pwede. No discrimination. All walks of life. So, this is what I love about our business. It offers equal opportunity for everyone. Pwede dito kahit sino. Tingnan niyo po 'to at truck driver, 295,000 in 3 months. 'Di ba? Estudyante, Mentor Carmela, 371,000 in 4 months. Oh. PWD, stroke, survivor, si Mentor Jepoy Tinio, millionaire circle na yan ngayon. Mentor Jepoy. Registered nurse from Kuwait. Ang lakas kumita nito sa Kuwait as a nurse, pero ang lakas din kumita sa IAM Worldwide ni Mentor Dedel, one of the diamond mentors na sa IAM Worldwide. First diamond in Kuwait, in the Middle East. Mentor Dedel. At naka-Camaro yan, naka-Jaguar yan. Oo. Dami niyang car si Mentor Dedel eh. Architect from Dubai. Mga mens, okay lang ba? Time will come, mga mukha niyo na malalagay ko dito, no? Tsaka mga result ninyo. Architect from Dubai, owner of IBC Dubai. May Mentor Paquito. Oh, 410,000, oh. 1 week check, oh. 29,000 dirhams. Saan ka pa? 'Di ba? Sales agent from Singapore. Grabe, no? Ang sisipag kasi pag OFWs eh, automatic masipag yan eh, kasi wala namang tambay sa ibang bansa, no? Nakakita ng right opportunity. Oh, Mentor Sam. Ano na yan siya eh, Emerald na. Dentist by profession. Kapatid ni VPI ka, si Mentor Prim. Oh, full-time na rin sa IAM Worldwide. One of the pioneers din ng ano natin, team natin, no? Magda-diamond na rin yan si Mentor Prim. Eto, freelance model. Oh, kahit sino pwede. Mentor Michelle. Ngayon, diamond na yan, mens. 'Di ba? Naka Lamborghini na pink sa IAM Worldwide. Ang laki na rin ng team na Mentor Mitch. So, equal chance for everyone. Number 6, time freedom. Pag ginawa mo to, magkakaroon ka din ng time freedom. 'Di ba? Kagaya niyan, travel around the world with your family. Hindi na kailangan na mag-antay pa ng holiday para umalis. Everyday holiday. Kahit kailan mo gusto magbakasyon, wala kang, "Boss, pwede bang ano?" Walang gano'n, ikaw ang boss. Ay, budgeted kasi. May pera ka. May budget ka. Right? Alam niyo mga mens, nag-travel kami sa, 'di ba, I told you, you know my story. Last year, I went to Europe. I went to Canada. I went to Australia. I went to Taiwan. I went to Thailand for the past 1 year. Kung ako po yung nagtatrabaho at ako yung nurse pa rin hanggang ngayon, sigurado ako wala na akong trabaho na madadatnan sa dami na absent ko, sa dami ng bakasyon ko. Isang country, isang buwan ako nagsistay.
Imagine niyo yun, mga mates. This is what I love about our business. You have time freedom. Kahit kailan mag-aya ang nanay ko, nakabook na nga kami next year sa ano eh, Bangkok, Thailand. Nakabook na. Wala akong iniintindi na, ay baka ano, ano, walang ganun. Kasi may time freedom. Yan yung meron tayo pag may negosyo. 'Di ba? Pag nasa negosyo ka. Financial freedom, of course. Mahirap naman meron kang time, wala ka namang pera, 'di ba? This is our ultimate goal. Our ultimate goal is to have time and financial freedom. 'Di ba? Yung ang income mo, dire-diretso pa rin. Kahit na anong mangyari. Oh, sample income, di na nga updated. 2020 pa to. Oh, 2.1 million. Kay Mentor May yan eh. Imagine mo, 400, 1,000. Per week kasi income sa IAM, no? 401, 979, 526,000, 279,000. Mens, kung ikaw makatanggap ng ganito, masarap. Oo naman. Kahit nasa ibang bansa ka, oo naman, Mens. Hindi lahat ng, kahit nasa ibang bansa, hindi guaranteed ganito kikitain. 2.1 million in a month. Grabe hard work natin yan, di ba? Imagine ninyo, Mens. Yan is 2.1 million noong 2020. Right now, it's not like that anymore. Remember yung kung ano, yung law of multiplier, yung dumadami. Right now, Mentor Me is earning 6 to 8 million. 6 to 8 million per month. We're talking about per month. Kaya nga, 150 million circle plus. That's $3 million circle na si Mentor Me. Financial freedom ba yun? Yes. Recently, nagpunta ng ano, nag-birthday siya sa Europe. 2 weeks, 3 weeks. Ganun-ganun na lang. Ang sarap po ng buhay sa I Am Worldwide, mga mens. Yes, marami kang pagdadaanan, pero marami ka ring ma-enjoy na benefits ng hard work mo. Right? We're not just born just to pay bills and die. Hindi tayo nabuhay para lang magbayad ng utang, magbayad ng bills, tapos mamatay after. No. The idea is not to live forever but to create something that will, which is your legacy. Ilang tao yung natulungan mo dahil sa desisyon mong trabahuin ang negosyo. And lastly, number 8, why do we need to do network marketing? Specifically, I Am Worldwide. It's because we are agents of hope, health, opportunity, prosperity for everyone. And our goal is to help other people earn everywhere. Nasa Canada ka man, nasa US ka man, nasa Pilipinas ka man, nasa Sweden ka man, kahit nasaan ka man. The goal is to help people. 'Di ba? Mabago ang buhay natin dahil may opportunity tayo na binigay ng Diyos. Agree ba kayo, mga mens? Do you agree? So we are agents of hope. Right? The measure of one's life is not its duration, but its donation. You know, in our world, people will come and go. Yung wealth na meron tayo, it may come and go. But the question is, ano ba yung legacy na iiwan mo sa mundo pag wala ka na? Ilang tao ba yung magpapasalamat sa'yo dahil hindi ka nag-quit sa I Am Worldwide? Thank you, Mens, dahil sa'yo na bago buhay ng pamilya ko. Imagine mo yung ganong feeling. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Sobra. Walang makabayad na pera, Mens. Kasi that's about purpose. Purposefully, you're living your life. 'Di ba? Purpose-filled life. Yun yung goal natin. At the end of the day, gaano karaming tao ang natulungan mo? Dahil, tinabaho mo yung I Am Worldwide. Right? And that's it. Yeah, actually, ang daming information na shinare ni Med Ikay, and we're so grateful na you're spending your time kahit na madaling araw na dyan. I learned a lot, especially nga yung pagdating sa, yung time. Syempre, we spent a lot of years, di ba, dun sa pag-aaral.
Pero most of us, hindi talaga tayo naturuan paano maging wealthy in the future, di ba? Kasi sa study, tinuruan tayo how to be an employee. Pero hindi tayo naturuan paano tayo magiging equipped financially pagdating ng araw. So, ngayon, ang kagandahan dun ah, sa pagdating sa economic trend, 'di ba? Ngayon kasi meron na tayong ito, Wi-Fi. So, we can, 'di ba, yung business natin is more on ano na talaga. Tawag dito yung hindi na siya yung katulad dati na ano tawag dito, yung old way na may mga babayaran ka mga miscellaneous fees. At least dito, nakakatuwa nga, which is nandito tayo sa generation ng ano yung information niya is information, ano yung sinabi mo kanina, Mentikay, is information age. Yeah. Diba? So, yeah. And then, yun nga, yung cash flow, pagdating sa leveraging, di ba? So, we can create kahit na unti-unti, maliit, pero pagdating ng araw, lalaki din yon. So, dito sa business na to, hindi naman natin talaga kailangan na kaagad milyon. Diba? We have to start from the bottom. We have to equip yung sarili natin pagdating sa learning, sa knowledge, yon, sa skilled. So, yun ang kailangan natin. Although, di ba, iba-iba tayo ng mga profession, marami tayong iba-iba rin yung mga natutunan natin. Pero dito, we have to empty our cup so that we can absorb yung mga new learnings. So, yun yung meant Ikay. Yes, thank you Thank you so so much. much, Mentor Rose. Yan. Mentor Sheryl, pwede ka pa mag-share? Alam ko kumakain ka. Kahit quick lang. Learnings kanina sa mentoring natin. Uh, Thank you again, Mentor Erica, for spending a time for us. Yeah, ang nalilearn ko lang dito, sana alam ko to noon. Kung alam ko lang na may training pala na dito, pumapasok ako palagi. Yeah, ang natutunan ko dito is yung passive income kasi like dito pag i-effort mo lang siya, talagang may kita ka. Not sa traditional na the more you work, the more you spend money for your katulad sa akin sa spa ko, may mga gamit na dapat ko the more you hardworking, the more din na mag-spend ka ng money para ibalik din yun. Pero dito, ang na-learn ko dito, it's nag-i-invest ka, the more effort you give it, the more income in return, at hindi ikaw ang isa na basta lagyan mo lang siya ng effort, hindi lang ikaw isa ang nag-i-earn dito or nag-iipon, talagang makuha mo ang passive income mo dito. Because like me, I encounter people that sometimes when I push them to come over, attend the training, and I sample myself, I said, because John Ezekiel, it's my mentor, it's young, it's hard for me to listen for him because why I'm gonna listen to you? You know, I business all around. So, so looks like as like late only to na realize ko na I think we're meant to be because he is in a good uh computer and I'm not a good in computer. But convincing people, uh I'm not cocky, but I'm just gonna tell you I'm good with that for convincing people. Yeah, just and then I realized her because we invest also like in my kids. I invest I don't know if the Canada they have S&P 500. Here in S&P 500, I put entire my family there. So when I'm gone, they're millionaire. Because if my family they do that to me, I don't suffer now. So I don't wanna repeat that to my kids. So nag-invest kami mag-asawa. But sa S&P, pag hindi mo nilagyan, hindi din lalaki yung pera mo. So, here, the more you effort, the more you do, you're not by yourself only. Someone you're gonna help you to do savings. So, technically for me, na naintindihan ko siya, I think it's a best investment than anyone else. That's all for me. That's all, Wow, Mentor thank you Kat. so Thank you. much. Wow, napaka ganda naman ng learning sa Mentor Sheryl. A traditional
business owner in the US, pero nakita niya na I am really something different talaga, no, na ano talaga 'to, ibang klase 'to. Puwede talaga 'tong makabago ng buhay at siyempre makapagpagaan ng buhay natin. Kasi when you earn passively, now you have time and financial freedom. Yan, Mentor Dang, can you share a little, Mens? Keri ba? Hello po. Hello, Mens. Masakit ang puso. Gawin na ang barley, don't worry, Mens. Um, yeah, so ang pinaka-nuggets ko dito is when you put more effort, you will have or you will experience yung sa slide mo kanina, yung compounding income. So kung the more you magtrabaho ka, you work harder here, the more people you will have. And then ma-achieve mo talaga yung financial freedom, financial time freedom, which is lahat naman siguro tayo yun yung pangarap natin. That's why we are working so hard. We want like we have this on the side, we have this on the side. Alam mo yun, ang dami nating mga opportunities na try, but then in here, sabi ko nga, nakita ko yung future ng working. So, ang inaano ko kanina, natuwa lang ako, if you gonna run for your life, you have to do everything. Like, kailangan gawin mo yung best mo upang you will run for your life. Hindi, it's just because you will run only for this, but dahil gusto mong mabuhay. So, yun yung gusto kong anuhin ngayon so that para ma-achieve ko yung sinabi mo kanina na 8 reasons why we need to do this. Na sarili mo to, so you have to work for this one para ma-achieve mo lahat nung mga freedom na yan. So, yun lang po, Meds. Thank you so much, Mentor Dang. Ganda, no? Yes. Are you running for your life or are you running for lunch lang? Diba? And last but not the least, kasi ang tinawag ng mga naka-open cam, no? Ang inyong mentor, ang ating Mr. Pure Barley Energy, Mentor Sherwin. Go, Mens! Yes, Matt. Thank you so much, Mentor Erica. At alam niyo mga mentors, okay, grabe itong training na to. Actually, Matt, ilang beses ko lang napakinggan sa iyo to, parang naka-replay na sa isip ko itong training mo. Hindi ko pa rin nakukuha lahat, pero ang ganda talaga ng palaging pa-replay, yung paulit-ulit. So, nakaka-inspire at ito lang, ang good thing, Mens, is naka-join ako noong time na bago pa lang si IM, nakita ko yung development. Okay? Yung pinapakita mo kanina ng 2 million, saksi ko yan noon din ako na-excite kay Mentor Shirley May. Ngayon, 6 to 8 million. So, dito kasi ganito, parang ang nakikita natin sa umpisa is, wow, ang laki ng kita nila. Di ba? Parang ang laki ng kita nito, 6 to 8 million, pero hindi mo alam yung prosesong pinagdaanan nila. Okay? Nakita ko yan. Si Mentor Pete, si Mentor Shirley May, meron siyang training noon na 8 reasons why you fail in MLM. Paki-search yun sa kanyang napakaganda noon. Okay? So, yung kanina, nabanggit niyo yung networking. Kasi sabi niya, networking ba yan? Yes, networking. Ito yung banggaan ng left and right. Kasi ang mga tao kasi, di nila alam ito. Kaya nga, kung minsan, kung meron tayong, lalos mga Pilipino, ay networking yan, ayoko. Para bang ang sama ng networking. Pero, meron po kasi akong rin. Alam niyo ba mga mentors, ito gusto ko lang mag-share. Meron kasi akong kasabihan na ito ay dadala ko palagi. Better an empty purse than an empty head. Better an empty purse than an empty head. Alam niyo ba ang ginagawa ko, Mentor Dang, Mentor Rose, kasi kilala niyo ako sa dati nating pinanggalingan. Kung kumikita ko, kung meron akong commission doon sa dati nating company, bumibili ako ng mga libro. Better an empty purse than an empty head. Kahit na ikain ko na nga lang yun, hindi pa. Gusto ko matuto pa. I'm hungry for learning. So ngayon, ito nakita ko itong network marketing, ito yung way na makapagpapabago ng buhay natin. Ang insurance company sa network marketing. Just to make it clear. Kaya nga yung dating pinanggalingan natin, alam ko yung sistema network marketing. Bakit? Kumikita ka sa downline mo.
yung top kumikita sa baba. The same with I Am Worldwide. Kaya yun ang binili ko. Ang dami ko talaga. So pinag-aralan ko yan. So siguro yung experience ko, nakita nyo, ito iwanan ko sa inyo in business. The hard part is at the front end, but the money is at the back end. Andaan nyo yung mga yan, mga golden quotes ko yan. Yun ang mga natutunan ko along the way. Okay, yung experience sa kayo pagbabasa. So plan mo yung sarili mo na magbasa ka. Yun ang sekreto dito. Sabi nga ni Jim Rohn, formal education will make you a living, self-education will make you a fortune. Hindi sapat yung school lang. No, hindi sapat. Nag-aral ka, ano yung alam mo sa algebra? Alam mo ba? Hindi na. Di ba? Hindi na. Di mo na alam. So, continuous learning tayo, hungry for more. Connect. And then kanina, nakita ko yung power ng leverage. Okay, my experience mentors, ganito. Bago ako nag-join sa insurance, alam ni Mentor Dang yan, ako ay car salesman ng mga brand new dealerships sa Saskatoon, mga kotse, mga brand new. Alam nyo ba na nung ako'y nalipat sa isang company na yung Chevrolet, 17 kami na salesman. Just to give you an example lang kung ano yung para makarelate kayo, 17 kami. At nung pumasok ako, ang laki ng, para ang liit ko. Sabi nila, Pilipino to, walang mabenta to. Kasi sila puro mga puti. Sabi ko, take as challenge. Hindi ako na-doubt. Tignan natin. Okay. Hindi ko matalo yung isa. Yung 30 years na sa company na sales. Kasi bakit? Meron siyang assistant. Okay? Siya ang taga-close. Parang doktor yun. Alam mo, pag sa umaga, di ba open kami 8:30. 9 o'clock, andun yung first appointment. Ang gagawin lang niya, meron siyang secretary. Yung secretary ang mag-test drive. Siya ang pipili ng kotse. Ang gagawin lang nung salesman niya, i-close yung deal. Parang doktor talaga. 8:30, 9:30, sunod. Nakabook. Naka-appointment. Ngayon, sabi ko to, kailangan kong pag-aralan to. Anong sikreto nito? So, yung Secret of Closing the Sale ni Zig Ziglar, binili ko yung libro na yon. Pinag-aralan ko. Ngayon, meron kaming isang linggo. Wala kaming ginawa. Kasi meron kaming promo noon. Big sale ng General Motors. Kasi yung GM, di ba, sa kanya yung Chevrolet, di ba? Isang company yan. So, sabi ko, i-apply ko yung natutunan ko sa libro. So yung ginawa ko, ganito. So pinag-aralan ko muna, binasa ko, kailangan mo i-apply. Yun yung in-apply ko siya, alam mo, di sa pagmamayabati. Yun yung Facebook page, yung sa Facebook ko. Diba, yung Wall of Fame. 17 kami natalo ko. Wala kaming ginawa in 1 week. Nagtawag kami ng kliyente, 100 a day. Hindi biro. Kaya nga nung nasa insurance ako, CCO. Kasi ginawa ko na noon pa, bago ako nag-insurance. Kailangan, ginawa ko sige, gusto ko talunin to, challenge ko lang. Kaya nung isang linggo na yon, sino ang nanalo doon? Tignan mo yung Wall of Fame. Yung katabi ko, yung General Motors na president yung. Ako yung masakit ang loob niya. Pero ganun talaga. Ganun ang isabi ko, i-accept mo yung challenge. Nung sabi niya Pilipino at walang mabenta kasi hindi ako marunong mag-English, sabi ko, yan, tignan ko. Ngayon, alam mo nangyari, sinabihan niya ako. Sabi niya, bago ka dito, pero paano sikreto mo? Sabi ko, anong sabi ko? Tinularan lang kita. Tinularan kita, basically. Tinularan kita, in-apply ko lang. So yung kasing ginawa ko ng 100 calls, pagka nakita ko tumatawag kasi meron kami kanya-kanyang cubicle, di ba? 100 na kliyente yun, mentors, araw-araw. Bigyan ako ng magic shot, tawagan mo to. Kung minsan 8:30, galit sa akin yung tao kasi napakaaga tumatawag winter time, galit yung mga puti. Pero yun ang trabaho ko. Okay? So, nakita natin. Supplyan natin yung alam natin. Huwag tayo mag-depend lang sa mga training. Ito training maganda to, pero magkaroon ka ng sarili mong panoorin mo yung mga top mentor. Anong ginagawa ni Mentor Ika? Anong ginagawa ni Mentor Precious Grace? Anong ginagawa ni Mentor Shirley May? Sila ba ito, anong oras sa Philippines? 4 AM na yata. Pero andyan yung mentor natin. Hindi ba isang dapat mo matutunan yan? Sa negosyong ito, dapat alamin mo na kung gusto mo yung buhay ni Mentor Ikay, gawin mo yung ginagawa niya. Ganun lang, copy business. Simple. Okay, ngayon, ito pa. Okay, meron akong sasabihin sa inyo. Okay, yung sinabi ni Brian Caruthers, yung isang author ng libro, ito gusto ko bilhin nyo yon. Okay, yung kasing top routine na yan, matagal ko nang alam yan, noong 2020 pa yata. Okay, I would rather earn 100,000 of passive income than 200,000 of active income. Nandaan nyo I would rather earn 100,000 of passive income than 200,000 of active income. Mga powerful yan. Kasi kung sabihin mo sa akin, yung mga tao kasi, bro, baliktad yung isip mo. Mas gusto mo yung 100,000 kaysa 200,000? Teka lang, ano ba yung difference ng passive sa active?
Yung kasing passive kasi, although, yung kasing active kasi, 200,000 tama? Pero nagtatrabaho ka, hanggang kailan ka? Hanggang kailan ka magtatrabaho? Yung active kasi, yung lifestyle, tingnan mo yung buhay nila, nagbabakasyon ka, wala ka nang ginagawa. Sino yung mas, kasi yung mga tao, dollar amount. Ay bro, balik na ang isip mo. Gusto ko yung 200. Pero teka lang, alam mo ba yung active? Hindi nila alam. Hindi ko alam eh. Yun yung magtrabaho ka. Ha? Ganun pa. Yung bro, yung passive, yun yung nakahiga ka. Ganun pala yun. Hindi nila alam. So, nandito tayo. Alam nyo, ito lalong tumitindi ang aking, ano dito, ang aking, gagawin ko na to, Mentor Erica. I have to jump. Kasi yung training ni Mentor, ito, last step mga mentors sinabi ko to sa ating mentoring, di ba? Yung mga Team Canada. Yung training ni Mentors Princess Patsy nung nakaraan, sana nandun kayo. Yung 4 pillars of success. I-train ko sa inyo yan. At doon, alam mo, umiyak ako doon. Yung sabi niya, anong ginagawa mo? Parang, ito na yun eh. Ito na yun. Ito kasi, mahal ko rin yung isa, pero mahal ko to. Kaya hindi ko to pwedeng pabayaan. Kasi ito siguro yung calling ko. Ito siguro yung nakita ko na talagang dito ako ipupunta. Kasi I do believe in health. Kasi ako diabetic. Ang hirap maging diabetic. Ilan yung pwede kong tulungan? Ako yung blood sugar ko, nag-normalize Mentor Erica. Gagawin ko. So, dito mga mentors, okay, fully committed na ako. I am committed. Gagawin ko to no matter what. I will do whatever it takes. Hindi yung, I will do whatever it takes. Okay, kailangan kong gawin kasi meron tayong purpose, hindi yung sa atin at makatulong tayo sa iba. So, mga mentors, nasa tamang time tayo. At alam nyo, ito yung challenge ko sa inyo. Andyan si Mentor Cheryl. Si Mentor Cheryl, nag-usap kami niyan. At alam mo, ito di ba si Mentor, Mentor, si Duco noon, ano pangalan Mentor yun? Si Mentor, si Duco yung Mentor Camille. nag-talk, si Mentor Camille. Nag-thank you kay Mentor Cheryl. Okay, ngayon Mentor Cheryl, ako naman mag-thank you sa'yo. Kasi nakita ko na may negosyo ka sa Amerika. Nakita ko busy ka. Pero alam mo, tala mo pa nga kami. Ako kasi ako, wala akong ginagawa. Ito, mayroon ako full-time sa insurance. Di ba, alam mo, nag-usap tayo, di ba? Pero hindi ko kayang gawin yun. Kasi andun ka, nasa clinic ka, kaya mong ang laki ng team mo. Challenge sa amin yan. It's a good challenge. Kasi kung nagagawa niya na busy ang buhay, bakit natin magawa mga mentors from Team Canada? We are self-employed here. Although business owner tayo, kasi meron tayong broker tayo dito. Pero ito si Mentor Cheryl, from America, may malaking negosyo. Ang laki na ng team nito. Walang araw, Mentor Cheryl, alam ko mangyayari siya. So, eto pa, si Mentor Ezekiel, bata. 18 years old. Tingnan mo yung kanyang resulta, nakaka-excite. Kaya nga dito, just to sum it up, ang gusto ko mangyari lang dito, kung gusto nyo makita yung achievement, kung gusto mo yung mga achievement ng ating mga mentors, number 1, sipagan mo sa pag-attend ng IBP. 2 months na yata ako walang palya. Kahit gabing-gabi na, ewan ko bakit sa IM na, click ako agad. Okay? Ganun ko kasi kailangan ko talagang ma-absorb yung mga knowledge. Kung lalo ka nag-attend dito, lalong tumitindi yung adikain mo, yung hope mo na kaya mo itong gawin, nagkaroon ka ng conviction sa iyong sarili na kung kaya nito, kaya ko rin ito. Kung kaya ni Mentor Ezekiel, bakit di ko kaya? Di ba? Kung kaya ni Mentor Cheryl na full-time, ba di mo kaya? Full-time ito, meron trabaho, bakit ikaw? Wala ka namang, bakit di mo kayang gawin? It's all a matter of action lang. Gawin natin yung gawin natin. So, sabi nga kahapon, kung wala kang top routine sa baba, hindi magiging malaki yung team mo. So dito, mentors, ito nag-start ako, sa sales, then sa insurance. Alam nyo to, testimony ko to, Mentor Dagan, Mentor Rod, and Mentor Off, nandiyan kayong tatlo. Ganoon ako lumaban sa ating company, kaya nga top notcher tayo doon. Hindi sa pagmamayabang, just to lang yun, kasi napagod ako. Puro talk ako. Alam niyo yan, mentor, nagbibiyahe ako ng Tagal kasama ang family ko, ng bata pa yung mga anak ko. I don't matter. It doesn't matter. Basta gusto ko maging top notcher sa ganito. Gusto kong kumita para sa family ko. Ngayon, ito na naman tayo sa IM. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, gawin natin yung the best of your ability. Sabi nga ni Walt Disney, di ba? Hindi ka dapat mag-worry kung alam mo na ginawa mo yung kaya mo in a day. Kung alam mo na binigay mo ang the best mo ngayon, hindi ka dapat mag-worry. Kasi ginawa mo yung kaya mo to the best of your ability. I will do whatever it takes. Diba? So, yun lang mga mentors. Thank you so much. And Mentor Erica, as we are so blessed. Talagang ako nagpapasalamat sa'yo dahil mula noon, I can attest that, mula noong 2020 hanggang ngayon, hindi ka nag-give up, hindi ka man lang, wala ka namang bayad dito Kumbaga, ito
ito, hindi ko alam kung may mentor na ganito. Hindi ko alam. Pero one thing I know, nasa tama kami. At ito mentor, bilang ano sa'yo, bilang I will commit. Magko-commit ako, okay, I will do my best para i-train yung team ko. Aalagaan ko yung team ko ngayon because first time, nagkaroon ng hindrance, nabawalan kami, pero this time, no one can stop me. Kaya gusto kong makita yung team na to, yung team natin na to, na yung pangalan din natin nakalista rin. Okay? Doon sa libro ng I Am Worldwide. So mentors, thank you so much and I'm very grateful sa inyo pong lahat. Thank you, men. Wow, thank you so much, Mentor Sherwin, sa napakagandang sharing, no? Grabe. Since 2020, magkasama kami ni Mentor Sherwin and up until now. And I'm very excited. Gustong-gusto ko sinabi ni Mentor Sherwin na mailalagay ang mga pangalan ninyo sa libro na I Am Worldwide.